Alright, busog sa inyo mga kababayan. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman po kung hindi yung sinasabi na ito daw pong si Bobby Villar ay inaway ng isang contestant dahil sa hindi daw po nanalo dahil sa tinugulo daw po mga kababayan itong si Buboy. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like etong live streaming natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ito na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue. At gusto ko din po kayo batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon mga kababayan. So ngayon, punta na po tayo sa next topic natin mga kababayan. Eto maganda to. So ngayon, sabi dito, ito yung title, TVJ na mamayagpag ngayong araw. Palaro ni Mayor pinatigil. Boboy inaway ng isang contestant. So i-play po natin mga kababayan, i-credit natin niya kay Celebrity Updates. Kanya po yan, gagawan lamang po natin ng reaction video mga kababayan. So i-play na po natin. Hello mga ka-legit Dover Cats! Hi. Ano nga ba ang mga pangyayari ngayong araw na ito? Kung saan pinag-uusapan nga kung paano ipinahiya talaga namang na-awkward itong si Mr. Buboy, no? Sa kanya pong noon time kanina lang. Bago nga tayo magpatuloy ngayong araw, syempre po pak na naman po tayo dahil kanina sa noon time show ay talaga namang umaapaw po ang suporta ng lahat ng mga legit Dover Cats po natin, ano? At the same time, natuwa nga po ang lahat ng mga legit Dover Cats at mga Ito yung nangyari nung kahapon nata ito or nung nakaraang araw mga kababayan. Ano po, na talagang makikita natin kung gaano kalakas ang suporta talaga ng mga legit Dover Cats dito sa EAT mga kababayan. Ano po, magpatuloy pa natin. nood po kanina sapagkat napakaganda ng opening number. Ng opening po ng EAT kanina, talagang umpisa pa lang talagang mararamdaman mo na yung spirito no? Nung talagang kailangan mong maupo at makibahagi at talagang tumutok dahil napakagagaling po ng mga singers, no? Kani-kanina lang. At sabi nga, isa rin sa mga napansin nga ni Mr. Joey De Leon dito po sa Yung lumalabas na ads mga kababayan, pwedeng i-skip nyo na yan. Mahaba yan, 2 minutes yan. Pag mga ganyang kahaba yung ads, i-skip nyo na kasi alam ko naman nanonood din kayo ng replay. Ano po? So pagka umaabot ng 2 minutes yung ads mga kababayan, huwag niyong ubusin yung oras niyo doon. Wala namang problema sa atin yan. Pagka yung mga may ikling ads lang, mga 10 seconds, okay lang yon. Pero yung mga 2 minutes na, tagal nun. Skip nyo na yun. TV5. Sabi niya kanina, isa lang ang masasabi ko, ibang klase daw ang TV5 dahil napakarami po nilang microphone. Totoo po yun, di ba? Kasi kanina, kung makikita po ninyo halos lahat ng singers po nila, may hawak pong microphone, pati mga host. Ganon kadami at ganon katindi ang labanan na nangyari kanina. Very party-party talaga, no? At ganon din naman sa studio nga, ay talagang masasabi mo na ito na talaga pinaka-the best, no? Na noon time na mapapanood. Sabi ni Kuya Herdiel or Ma'am Herdiel Punsalan, Boss Jake, magos pa shoutout sa mga anak ko. Kay Andrel, tama ba? Andrel at Andrea Punsalan. Salamat pati, parati ako nakatutok sa iyo. Shoutout po kaya Sir Andrel at saka kay Ma'am Andrea Punsalan. May galap shoutout po na napakasarap ha. Thank you po sa pagsuporta. Thank you. Natin. Kaya naman talagang hindi natin may iwasan na magtanong nung dumating yung pagkakataon na isang araw nga biglang bumaba ang rating po nila. Pero other than that, kinabukasan po sumipa na naman yung kanilang rating. At the same time, kanina rin nga tuwang-tuwa po ang lahat sapagkat nakilala na ng Dover Cats ang nag-iisang ama ni Ellen, no, sa katauhan po ni Papa Ethan. Ayun. Pakilala na po siya, talaga naman tuwang-tuwa. Sa barangay naman, ang updates po natin is that kumuha sila ng mga Becky, no, na nag-perform habang naglalaro. Kung napansin po ninyo, hindi na po nila pinalaro yung game na pinalaro nila kahapon kasi baka makopyright po sila. Kaya nga po sabi ni Joey De Leon, or isa sa mga talagang nag-oppose na ipaulit po ito, si Mr. JDL. Kasi nga naman, di ba, baka mamaya masingil sila or masili po sila ni Willie Rebilla patungkol sa game show na yan dahil kanya po yan.
maaaring hindi po nila ginamit yung word na hep hep hooray, hooray, pero Pero mga kababayan, grabe talaga. Makikita nyo kung paano yung pag-iingat ng Tito Vic and Joey. Biruin nyo, nagpalaro si Kuya Jose Manalo na kung saan mga kababayan, ipinahinto na dahil nga baka masilip ni Kuya Will dahil nga yung Hepep Puray, alam naman natin kung kanino sumikat yung palarong yan. At alam naman natin na talagang alam din ng TVJ yung salitang copyright or panggagaya. So ngayon mga kababayan, buti pa nga itong Tito Vic and Joey, alam nila kapag ka nakakagawa yung kanilang programa, mga kababayan, yung kanilang noontime show, ng pagkakamali pero yung kabila hindi nila alam. Alam nila, copycat ng copycat. yun pa din yun pa rin ang maiisip mo nung nilalaro po nila yun. Kaya nga po ngayon sa barangay ay hindi na po talaga nila ipinalaro. Okay. Yung isa sa mga dahilan po talaga. Kaya mas maganda na rin na back to the original game na lang sila kung ano po yung trending. At ito na naman yung panibagong pag-uusapan sa news, no? Dito po sa E80 dahil meron sila mga bagong singers na pinasisikat kung saan Alright. pinapagamit po nila yung kanilang official Facebook. Ay, at saka mga kababayan, take note to mga kababayan. Alam nyo ba kung bakit para sa akin the best etong E80, etong TVJ? Kahit yung branded na Itbulaga mga kababayan. Dahil unang-una, kada may nananalo po dito sa branded na Itbulaga or kahit dito sa E80 mga kababayan, na contestant nagiging sikat na celebrity. Hindi, alam ko maniniwala kayo dahil isang patunay doon, etong si Aiza Sigera at saka po itong si eto pa lang si Aiza Sigera at saka po itong si etong si Raisa May, mga kababayan. Yan yung mga patunay na talagang mga nanalo dito sa branded na Itbulaga na naging sikat na celebrity. O kahit mga kababayan si Maine Mendoza, Itbulaga din na nagpasikat kay Maine Mendoza. Yan yung sinasabi kong ang mga patunay talaga na masasabi nating etong branded na Itbulagang may napatunayan. Unlike dun sa, alam nyo na, ayaw ko na lang kasi magpatama, alam nyo yun. Account. Pinagla-live po nila lahat yan, yung mga contestant na yan sa Sing It, kung saan syempre nila na pag nanalo ka dito po sa pa-contest na to, may career ka na agad. Ganun po kasi yung... Tunay yun mga kababayan, sa totoo lang. Alam nyo ba kung tunay na tao etong si Ellen? Leben. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kung tunay na tao at hindi robot etong si Ellen, Leben lang, at saka yung kanyang pamilya mga kababayan, mga sikat na celebrity na to, pihado ngayon. Sa totoo lang, kasi unang-una ang inaabangan ng sambayan ng Pilipino ngayon, yung larong Gimme 5 dito sa E80. Pag pumatak ng alas 12 ng tanghali at nagsimula na mga kababayan ng E80 at nagsimula na sa segment ng Gimme 5, talagang napakarami ng views automatic ng E80. Gawa ng pinapanood po nila yung nangyayari dito sa segment ng Gimme 5 at saka dun sa Sugod Bahay. Sabi ko nga kung eto lang, yung sina Ellen na yan mga kababayan ay tunay na tao, sobrang sikat na niyan. Sa totoo lang. Takbo na Eto pa nga yung pinakamasakit Alam nyo, pinapataob ng mga robot yung kabila. Natunay ng mga tao. E80 kaya dami na po nilang napasikat na mga nanalo po sa contest Pero ngayong araw nga mas pinag-usapan dito po sa Tape Bulagta yung nangyari po dito kay Buboy kasi nga po 'di ba pupunta po sila Ano daw? Ano daw ulitin nga natin? Mas masakit daw kaysa sa fake Bulaga. Yung Tape Bulagta. Ipagpatuloy pa natin. Buboy kasi nga po 'di ba pupunta po sila sa bawat lugar. Nangyari po dito kay Buboy kasi nga po 'di ba Ulit natin. pa-contest na to may career ka na agad. Ganun po kasi yung takbo ng E80 kaya dami na po nilang napasikat na mga nanalo po sa contest Pero ngayong araw nga mas pinag-usapan dito po sa Tape Bulagta yun ang Alam niyo, mas masakit pakinggan yung Tape Bulagta kaysa sa fake Bulaga. Maniwala kayo sa akin, napakasakit pakinggan. Tape Bulagta. nangyari po dito kay Buboy kasi nga po 'di ba pupunta po sila sa bawat lugar, bawat barangay at doon naghahasik sila ng lagim charis. Automatic kasi mga kababayan, hindi na kasi dati masasabi pagtulong yung ginagawa nila sa G. Gedli. Sa totoo lang mga kababayan, kasi kung tutuusin, saan ka naman nagkatala? Namimigay ng tulong tapos yung pasasalamat nakalagay sa may kodigo pa.
Kumbaga sa madalit salita, yung pasasalamat ng mga tao, peke. Tapos ngayon mga kababayan, may isa pang contestant na nagrereklamo dahil daw naglalaro siya, ginugulo ni Buboy. At ngayon, sinasabi pa dito sa videong ito na eto daw pong mga ito lumilibot para maghasik ng lagim. Oh my goodness. Nag-aasik po sila ng papremyo, ganon. Pero meron pong isang pangyayari na ikinagulat ng lahat. Pag napanood niyo po yung video, medyo awkward siya eh. Kasi syempre nga naman, di ba, isang contestant gaganunin ka. Di ba? Parang ang tingin kasi ng lahat ng tao kay Buboy, parang kayanin lang nila. Na at the same time, Okay. parang yung respect, hindi talaga nila ma-establish sa mga tao. Kaya ganito po yung naging reaksyon ng isa sa mga contestant. Mamaya mapapanood po natin yung video clip. Yan, so nandito po yan. Ito po yung palaro nila na hindi ko maunawaan kung anong palaro nila na nagrereklamo po itong contestant na ito na ginugulo daw siya ni Buboy habang naglalaro siya kaya hindi niya po nakuha yung premyo, no? Hindi siya nanalo dyan. So ito po yung kanyang video clip na yun. Medyo Hindi, sabi kasi nitong sabi nung isang kasamahan ni Yorme at saka ni Buboy, ano daw masasabi kay Prinsipe Sedi? Ang sabi nung babae, ginugulo niya ako kaya hindi ko nakuha yung papremyo. Alam niyo sa totoo lang, eto dun sa Branded Date Bulaga sa EAT, nakita nyo bang ginulo ni Kuya Jose Manalo at saka ni Kuya Wally Bayola yung isang contestant pagka naglalaro? Siyempre hindi. Kasi unang-una, kaya ka nga nagpunta sa isang lugar na yan para mamigay ka ng tulong at saya. Gaya ng sinasabi nila, mga kababayan, parang ang dating kapag ka ginugulo mo yung contestant na naglalaro, ginugulo mo siya para hindi manalo, ibig sabihin nun, ayaw mong ipamigay yung papremyo na dala-dala nyo.